Mga kababayan, pag-usapan po natin ang latest na kaganapan dyan po sa West Philippine Sea. Meron pong alingas-ngas kahapon tungkol po sa banggaan or collision ng barko ng China at Pilipinas. At meron pong pahayag ang bansang China tungkol po dyan. Pero po sa panig po ng ating Armed Forces of the Philippines, wala po silang reaksyon or limitado po ang kanilang ibinigay na pahayag. Ngayon po, nalaman na po natin ang totoong pangyayari o kaganapan dyan po sa West Philippine Sea na ito po ay nakakairita. Dahil ito po ay kawalan ng respeto ng bansang China sa atin po. Bago po tayo magpatuloy, nais ko pong batiin at i-shout out ang aking mga followers sa Facebook at subscribers sa YouTube. Marami pong salamat sa iyong patuloy na pagsuporta sa atin. Dumako na tayo sa ating main issue na atin pong tatalakayin. Napag-alaman po natin, ayon po sa mainstream media, na meron nga po talagang nangyaring hindi ka nais-nais at nakakagalit, nakakairita. Ito po ay kagagawan na naman ng China dyan po sa West Philippine Sea. Talagang hindi po talaga tayo tinatantanan na mga singkit na ito. Alam niyo po yung mga singkit na yan, gumawa po sila ng sarili nilang batas at kanilang pinatutupad at para bagang ang tingin po nila sa atin ay probinsya ng China. If you remember, yun pong sinabi nilang anti-trespassing law dyan po sa West Philippine Sea na ipapatupad nila effective June 15. Yan na po. Kaya yan po ang nangyari sa atin pong mga kasundaluhan, members of the Philippine Navy, na meron pong nasaktan. Meron pong nasaktan sa kanila at meron pong severely injured na kung saan natanggalan po ng thumb or hinlalaki. Naku, napakasakit po nun. Gawain po ito or dahil po sa agresibong aksyon ng China, kaya po nangyari ito sa ating Philippine Navy. Yan, so pinapakita lang nila na gumagana na. It is in effect. Yang pong batas nila na yan at sinampulan nga po nila itong ating mga sundalo. Wala po silang respeto sa soberanya ng Pilipinas. Kawalan po ng respeto sa international law. Dahil pagmamayari po natin yan according po sa UNCLOS. Sa ating po, 2016 arbitral ruling, yan po ay lehitimong pagmamayari ng Pilipinas, yan pong West Philippine Sea. Kaya nakaka-high blood talaga itong mga Chinong ito. Mga agaw, mapang-abuso. Talagang even our allied forces, our friends, talagang sinabi po nila na ang aksyon ng China ay isang reckless, it is provocative, and unnecessary. Yan po ang sinabi ng US. Ito pong ginagawa nila ay pwedeng magkaroon ng miscalculation at hindi pagkakaunawaan. At hindi po ito maganda sa rehiyon. You know what? China actually is the one making a problem. Hindi po tayo. Sila po lagi yung nagpuprovoke. Kaya para sa mga Chinese na ito, mga bully, talagang hindi po talaga ito, never na mangyayari pong kaibigan. Siguro, nung panahon ni President Digong, wala.
ang pakikisama ng China sa Pilipinas ay peking pakikisama lang. Nasa likod-likod ni ex-President Digong, dinuduraan lang siya. Walang respeto po ang China. Komunista po ito. Wala pong ginudiyos to. Walang Diyos. Kaya ang China po ay never po na mangyayari yan na maging kaibigan ng ating bansa. Marami na pong mga bansa ang nagpahayag ng suporta sa Pilipinas at criticize sa aksyon po ng China lately. Ito na po yung pinakagrabe. Binangga po ang ating mga maliliit na bangka. Meron pong naputulan ng hinlalaki. Sila po yung mga hinostage. Pinasok po nila ang ating bangka. At according po sa balita, nakasamsam po sila ng mga baril. So, alam niyo po, napakasobra. Sobra na talaga ito. Mapang-abuso. Mabuti na lang, talagang natolerate pa ng ating mga sundalo at hindi sila nagpaputok o binaril ng mga Chinese na to. Isa lang masisigurado ko sa inyo mga kababayan na nung ginawa nila ito, siguradong marami po sila. Kaya ganun po sila katapang, ganun po sila kayabang dahil siguradong outnumbered po ang ating mga sundalo. Always po, basta naglalakad po yung mga Chinese, mga singkit na yan, na mga abusado at mga walang respeto, lagi po silang lamang. Lagi po nilang gamit mas malalaki kaysa po sa atin, ikukumpara mo. Marami sila, mas malalaki ang kanilang mga gamit, mga sasakyang pandagat, kaya kayang-kaya lang po nila na banggain ng ating mga vessels. And they don't care dahil wala po silang pagrespeto sa batas, lalo na po sa international law. Wala silang mga kinikilalang batas. At this point, nakikita na po talaga natin na very defiant tong People's Republic of China na to. Itong mga singkit na to ng mga kubansang komunista, very defiant po sila. Hindi po sila nagpapakita ng takot. Even with our friends, hindi po sila nagpapakita ng takot. If you remember, nung nagkaroon po ng military exercises, andyan din po sila, nagpakita po sila ng kanilang mga naval ships, kanilang mga barko. Pinapakita din nila na meron silang kakayahan at meron din silang mga pandigma ng mga gamit. Ganyan po ang China. Ganyan po kawalang respeto ang bansang ito, isang bansang komunista na wala pong hindi po sila sumusunod sa mga batas. Ano pa kaya ang pwede nating gawin dito? Dapat talaga na ang Pilipinas umaksyon talaga dito, dalhin to sa international community, sa United Nations para masanction ang bansang ito, bansang China. Dapat mapahiya ito sa international community sa kanyang mga pinaggagawa. Mga kababayan, mga kalukuhan po ito ng isang bansang imperialista. Kalukuhan po itong ginagawa ng mga bansa ng mga singkit na to. Hindi po tayo galit sa kanyang mga citizens, pero po sa gobyerno niya, dyan sa Xi Jinping na yan, na diktador, dyan po tayo galit. Talagang hinahamon po niya ang Pilipinas, ganun din po ang ating mga kaalyado. Very defiant ang mga singkit na to. Kaya masarap talagang ang bansang ito masarap hagupitin. Nakaka-high blood mga kababayan. Pag nakikita po natin yung mga circumstances, mga sitwasyon pong ganito, bumabalik po ang ating galit.
sa katrayduran na nagawa ni ex-President Digong. Dahil po sa kanya, lumaki ang ulo ng China. Maliwanag naman ang ating pagkakapanalo sa arbitral ruling sa UNCLOS na ang West Philippine Sea ay pagmamay-ari ng Pilipinas. Yan po ay legal. Yan po ay ating pinanalo. At ano bang reaksyon ni President Digong noon? It's just a piece of paper, a scrap paper. Yan pong pagkakasabi niya, I remember. Ibinasura lang ang papel na yan. Parang pinawalang saysay ang ating pagkakapanalo. Kaya po dyan, lumaki ang ulo ng China. Nakakagalit ang ginawa ng China sa ating mga sundalo. Binangga intentionally ang ating mga rubber boats. Binutasan. And they were dragged. Hinila po sila. Sumampa po sila sa ating bangka. At ayon po sa balita, sinamsam po nila ang baril ng ating mga sundalo. Sobra po ang ginawa nila. Talagang nakakairita, nakakagalit talaga. Kahit sino po talagang magagalit po sa ginawa ng China na to. Mahal po natin ang ating mga kasundaluhan at hindi po tama ang ginawa ng China na yan. Kailangang malaman ito ng international community at talagang dapat mabigyan po ng sanction yung China na yan. Dahil po sa kanilang pagiging higante, well, in terms of economy, mas malaki po yung sa kanila kaysa sa atin, pero hindi po yun rason para abusuhin mo ang mas maliit sa iyo na bansa. Kailangan ng magandang relasyon sa rehiyon. Pero ang China po, malinaw po na wala po siyang pagrespeto sa kanyang mga neighboring countries. China is a bully. China is an abuser. And China doesn't respect laws, especially international laws. Napakasama talaga ng bansang ito. Kaya, mga kababayan, dapat lang na magkaisa tayo. Dapat lang na magsama-sama tayo. We need to defend our West Philippine Sea because this is ours. Sa atin po yan, matagal na po nating pagmamay-ari yan. At dyan po nangingisda, mga kanununuan ng ating mga fishermen. Dyan po sa bandang West Philippine Sea. Yan po ba ang gusto nyong bansang kaibiganin? Sa nakarang administrasyon, hindi. Gaya po ng lagi kong sinasabi, China will never be a friend. Hindi po yan never na magiging kaibigan ng Pilipinas. Siya po ay mapang-abuso lalo na po sa ating mga hindi po sila natatakot sa ating mga sundalo. So how much more sa ating mga fishermen? Sigurado po ako na marami pong mga pangyayari nung panahon ni ex-President Digong na hindi po yan nai-report. Mga pangyayaring inabuso nila. Yun nga, mayroon pong na-report noon na binangga nila at wala po silang pakialam. They don't care. Ganyan po kasama how evil ang mga Chinese communist na yan. Wala pong pagmamahal, wala pong pagrespeto sa kanyang mga kapitbahay or neighboring countries. Ganyan po yan, mapagsamantala, imperialista. Gusto niyang patatagin ang kanyang puwersa, gusto niyang agawin ang kayamanan ng Pilipinas. Kung tutuusin, napakaluwang po yung kanilang yung bahagi ng tubig na nasa kanilang that is close by sa kanila pong pampang. Pero
Sa layo niyan, gusto pa nilang abutin hanggang sa West Philippine Sea. Ito po ay pagpapakita na talagang ang China wala ring kabusugan, na ang China ay greedy. Yan po ang masasabi po natin dyan. Greedy ang China. At mga kababayan ko, sa panahon po ngayon, dapat po tayong magsama-sama, dapat po tayong magkaisa, na dapat labanan po natin ang mga Chinong ito. Dapat po natin tuligsain sila kahit sa social media. Iparating natin sa kanila na tayo ay galit sa kanilang pinaggagawa, lalo na po sa ating mga kasundaluhan. And this is not acceptable. Dapat, ang China dapat po managot dyan sa kanilang mga pinaggagawa. Hindi po ito karapat-dapat. Hindi po ito, hindi po natin ito matanggap, yung kanilang pinaggagawa. Kaya, dapat siguro, hindi ko lang alam kung bakit hanggang ngayon, andyan pa rin ang China's ambassador sa Pilipinas. Dapat po patalsikin na yan. Dapat po pauwiin na yan. Panawagan sa gobyernong PBBM, dapat po send him home. Yang po mga ambassadors na yan, send them home. Dahil wala rin, hindi na po maayos tong gusot natin na to with China. So what's the point of keeping them in the land? Wala na po, hindi na po kaibigan yan. Hindi na po sila nakukuha sa mga pakiusap. Sila po ay talagang nagpapakita na po ng ngipin at kanila pong ini-enforce ang kanilang batas na sila naman ang gumawa. Kaya mga kababayan, tayo po'y magkaisa. Sa ngayon po, we are facing a threat. Dapat po tayo mag-prepare because we'll never know. Hindi po natin alam kung ano pong posibleng mangyari. Kaya dapat maging handa po tayo mga kababayan po. Ito lang po ang ating maigsing komentaryo at talakayan mga kababayan. Sana po ipatuloy po ang inyong pagsuporta sa ating bayan. Pagsuporta din po sa aking channel of course. At tutukan po natin ang issue na to sa West Philippine Sea. Makialam sa mga nangyayari po sa ating bayan. Yan ang isang matalino at Pilipinong may pagmamahal sa kanyang bayan. Marami pong salamat.